Kristo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Two accounts of healing sa isang gospel na ito. Ano ang napansin ninyong magkakaparehas? Of course, both may sakit. Ano pa? Both 12. Di ba? 12 years nang dinudugo. Itong batang ito, 12 taon na rin. Two accounts of healing. Jairus' daughter, pinagaling ni Jesus. At ang babaeng dinudugo for 12 years. Di ko may imagine, 12 years. Ubus na dugo mo nun. 12 years kang dinudugo. Ibig pong sabihin, malala ang kanyang sakit. Malala ang kanyang sakit. For today, I would like to focus on the woman na talagang maluha na yung sakit. Ayon po sa batas ng mga Hodyo, Jewish law, itong babaeng ito ay kinukonsider po na ritually unclean. Ibig po sabihin, maruming-marumi. At dahil sa sobrang marumi siya, excluded po siya from both religious and social life. Excluded. Hiwalay. Hiwalay po siya. Nang ibig sabihin, she suffered not only from physical pain, hindi lang dahil sa sakit, hindi lang dahil sa dinudugo siya for 12 years, hindi rin lang dahil sa not only psychologically, but also from emotional isolation. Wala siyang mapagsabihan. Kasi iwalay nga siya. Iwalay siya. At para sa kanya, isa lang ang chance. Isa lang ang pag-asa niya, si Jesus. Narinig niya lang, baka siyang pag-asa ko. Sabi niya, di ba? Baka siyang pag-asa ko. At ang keyword po natin ngayon ay ang separation. Hiwalay. Mahirap pong mahiwalay, ha? Ang mag-asawa, maghiwalay. Mahirap yon. Anak na hiwalay sa magulang, mahirap yon. Mahirap na karanasan, di madaling karanasan. At ang kalagayan nitong babaeng ito ay nagpapaalala po sa isang effect ng kasalanan. Ano po iyon? Sin separates us from God. Every time po nagkakasala tayo, nahihiwalay tayo sa kalooban ng Diyos. Nahihiwalay sa kalooban ng Diyos. Ngayong araw, itong mga pangyayaring ito, separation, ay nagpapaalala po sa atin ng isang mahalagang bagay na dapat nating gawin para ma-restore ang relasyon natin sa Diyos. What is it? Well, yung nakita po natin sa babaeng ito talagang, at saka kay Jairo ay lumapit sila sa Diyos. At ano pa? Nagpatira pa. Anong virtue na naman ito? We go back again to humility. We go back again to humility. Alam mo, sa buhay natin, palagi ang nagkakaproblema, mga relasyon. At minsan dahil sa maliit lang na bagay, nasisira ang buong pamilya. Sabi ng isang pari sa amin, kahit gaano kalaki ang problema, both sides may ambag. Yung isa siguro 90%, yung isa naman 10%. But if you can say sorry for the 10%, what a grace, Nare-restore ang isang relasyon o ang isang pamilya. At so itong babaeng ito, ang ginawa niya, he tried to reach out to Jesus, her only hope. He touched his cloak, at sa pamamagitan nun, gumaling po siya. Gumaling po siya. Today, we are gathered here today, and in a special way, we pray for our sick brothers and sisters. Ayon nga po sa Salmo, listen, Lord, and answer me. Listen, Lord, and answer me. Sa Tagalog po, poon,
Sa aking dalangin, ako sana iyong dinggin. Lumalapit tayo sa Diyos, nagpapakumbaba tayo, dumudulog tayo sa Diyos. Not for us, but for our brothers and sisters who are sick. Who are sick. Itong mga salitang ito, ay gesture of humility. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ngayong araw, paano ba lumapit sa Panginoon? Alam mo nyo, very accessible po ang Diyos. Andyan palagi ang mga sakramento ng simbahan. Banal na misa everyday, confession, Wednesday and Friday, pagmamanto, Tuesday. Ito yung mga pamamaraan o mga sakramento na kung saan pwede tayong makalapit sa Diyos. And I believe today, tinatawag tayo nitong babaeng ito na dinudugo for 12 years to learn to approach Jesus, na matutong lumapit kay Jesus. For us and for our brothers who are seriously sick, para sa kanila.